Nagawa ang kanilang Panginoon na sinasamba. Walang naitulong, hindi sila natulungan nung dumating yung niligtas ng Diyos ang bayan ng Tacloban. Oh. Hindi naman sabihin doon sa Tacloban, walang mga religyoso, Marami doon palasamba, marami doon simbahan. O bakit pinarusahan ng Diyos yung bayan nila? Dahil hindi siya nalulugod. Kumbaga sa waray, diri yan nalilipay ang gimbubuhat nira hatubangan ng Diyos. Kaya iya ginsirutan ang syudad ng Tacloban. Sabihin nila, yung mga ginagawa nilang pangangaral, yung ginagawa nilang pag-aakay sa mga tao. Balitan ko lang Joanna Shumay, kaya mahilig yung Shumay. May kabuluhan, ano nangyari? Yan. Pinarusahan ng Diyos ang bayan nila. Oo. Hindi sila iniligtas ng kanilang Panginoon na sinasamba. Pagsing ko na sa. Kaya sayang lang. Marasa kasi yung sausawan na ludi. Ngayon pa lang pinapatunayan na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na hindi kayang pigilin ng tao ang kanyang kapangyarihan. Sinong taong makapangyarihan na kayang pigilin ang kalooban ng Diyos? Wala. Kaya hindi madadala sa panalangin ng tao na siya'y pigilin. Kahit isang daang bisis ka manalangin, kung ginusto ng Diyos, walang magagawa ang panalangin ng tao. Walang magagawa. Kahit 1,000 bisis ka manalangin sa Kanya, wala kang magagawa. Kaya sinabi ng Diyos, hintayin mo na lang na humupa ang Kanyang galit. Para din yung tao. Yeah? Para din yung taong nagagalit. Ang tao pag nagalit, may pagtigil din yan. Ang tao nag-iisog, may paghuyo lagi hapon. Kaya hulta na lang ang paghuyo. Ganun din ang Diyos. Hintayin mo na lang ang pagtigil ng Kanyang galit. Kaya ang Diyos kapag nagagalit, hindi maririnig ng tao kapag ang Diyos nagagalit. Pero ang pagtao nagagalit, lahat ng masasamang salita lumalabas sa bibig. Habang nagsasalita, naninira ng gamit, minsan nakakapanakit ng tao, maraming tao na piperwisyo. Pero ang Diyos kapag nagagalit, hindi mo yan maririnig. Pagkikita mo na lang na winawasak niya ang mga tahanan, ang mga pananim ng mga tao, yan. Ngayon, paano nyo malalaman na merong Diyos nga na nasa langit? Sa pamamagitan ng kulog at kidlat na makikita ninyo sa langit. Ang ibig sabihin niyan, kapag narinig nyo ang kulog at kidlat na nakita nyo, nagpaparamdam siya na siya'y nasa langit. Nagpapaalala na siya'y nasa langit. Pero yung mga tao, iba pa rin ang kanilang pinaglilingkuran na Diyos. Kaya dyan nagagalit ang Diyos. Hindi nyo ba alam? Ang Diyos ay siloso. Mapanibuguin. Ayaw niya na siya ipinagpapalit sa iba. Ayaw niya na may iba kayong sinasamba, na mayroon kayong ibang pinagluluhuran. Ayaw niya. Kaya yung mga tao hindi nila alam sa mga ginagawa nila, sila rin ang magdurusa. Sila rin ang maghihirap sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Kaya nga sila sinasaway para hindi nila maranasan ang matinding hirap sa buhay. Para hindi nila makamit yung sakit na ikamamatay ng kanilang katawan.
makapag-asinso ang buhay. Lagi na lang silang nahihirapan, nagpupuyat, Hindi na nagmapayat. sa utang, mga problema nga naman napakadami. Kawawa. Ano yung paman? Yan sinasabi na hanggat malayo kayo sa Diyos, hanggat wala kayo sa Diyos, ganyan ang mararamdaman ng buhay ninyo. Hirap sa buhay. Pero pag kayo nasa piling ng Diyos, ginhawang mararamdaman. Lahat ng problema, hindi na kayo mababaw sa utang, hindi na kayo mababagabag kayo magkakasakit, hindi na. Pero pag nandito kayo, Diyos, lahat ng problema, ramdam mo lahat yan. Minsan, dahil sa bigat ng problema, pamilya nagiging magulo. Nag-aaway ang mag-asawa dahil sa kakulangan ng pangailangan sa bahay. Bayarin ng kuryente, bayarin ng tubig, bayarin ng bahay, pambili ng pagkain, pambaon sa eskwela, ang dami. Ang dami ng utang. Yan. Kasi malayo sila sa Diyos. Pero kung nasa Diyos sila, libre ang tubig, libre ang bahay, libre ang pagkain, ang Diyos pa ang magtuturo sa iyo para matuto ka. Dami. Yan ang pinagkaiba. Siya pa mag-aalaga sa iyo, siya pa magpapakain, siya pa magbibigay ng iyong kasuotan, siya pa magtuturo sa iyo. Ano pa ba? Lahat libre. Sa eskwelahan, tuturuan ka nga. Ang dami naman binabayaran. Ay nako, hanggang sa pag high school, hanggang sa pag college, puro ba'y binabayaran. Isipin mo yun, ilang taon mong paggagastusan yan. Na ilang taong kang pahihirapan. Tapos, mamumroblema ka ba, bayarin ng tubig. Kung nagamit ka ng nawasa, kung nangungupahan ka lang, bayarin ng bahay. Lalo naman nagbo-boarding house. Yung nagagamit ng kuryente. Nako, tapos meron ka pang utang sa mga tao. Nako, gulping na pasanin. Pero kung nasa Diyos sila, wala lahat yan. Hindi mo na kailangan mangutang para meron ka lang kainin. Hindi mo kailangan mangutang para na may pambaong lang sa iyong anak sa eskwelahan. Hindi na. Yan ang Diyos na mismo magtuturo sa kanila. Yan, sasabi, malaki ang panagkaiba kapag naroon na sila sa piling ng Diyos. Hindi katulad dito, lahat ng paghihirap matatamasa nila. Wow, yung mga maiiwan na mananatili dito sa sanlibutan. Yung mga naiwan dito sa sanlibutan, yun ang parurusahan ng Diyos. Dito pa lang sa lupa. Tapos yung ikalawang parusa, doon naman yung sa impyerno. Pag namatay na sila, doon naman parurusahan yung espiritu nila sa impyerno. Sabihin, unang parusa dito sa lupa, yung ikalawang parusa doon sa impyerno. Naku, doble-doble. Doble-doble pagdurusa. Nagdusa na nga dito sa lupa, nagdusa pa doon sa impyerno. Walang kaligtasan. Yun ang gusto siguro matikman ng tao sa buhay. Yung parusang walang kapahingahan. Kahit hanggang sa kabilang buhay, parurusahan pa rin sila. Ginagawang paglilingkod sa Diyos, kung yan ba tama sa paningin ng Diyos o hindi. Hindi yung basta lang kayo naglilingkod o gumagawa ng anumang bagay na paglilingkod sa Diyos na hindi nyo alam na nagkakasala kayo sa Diyos. Dahil hindi kayo nagtatanong, hindi nyo pinag-aaralan yung ginagawa ninyong paglilingkod
sa mga sambahan ninyong pinapasukan, yung mga turo sa inyo, kung yan ba'y naaayon sa sinabi ng Diyos. Taga saan ka? Tawid dagat, Anong lugar? sa Maraga, Sa Maraga. Paano ka nakapunta dito? tinuro ng Diyos. Nakasakay ka papunta dito? Anong barangay ang sa Maraga? Biyoso. Biuso. Ah, malapit lang. Mm. Malapit lang dito. Mm. Diyan lang yun. May kasama ka? Meron. Nasa langit. Ginagamit niya lang kasangkapan. Ah, ginagamit ka lang kasangkapan. Hindi ako. Dahil wala akong kakayanan na magsalita tungkol sa mga bagay na yan. Oh. Saan ka natutulog? Yan lang, kung saan ako abutin ng pahinga, kung saan niya ako ilagay, doon lang ako. Eh, paano pagkain mo? Siya'y humahanap ng mga tao na maaaring maging kasangkapan niya upang magabayan ako sa pagkain. Diba, yung mga tao nagbibigay. Kasi yung mga tao nagbibigay, pinagmamasdan niya lang yan. Diba, kaharap kita ngayon, pinagmamasdan ka lang niya kung anong ginagawa mo sa harapan niya. Hindi lang, kaya sabi niya, nagkakatipon-tipon man ang bawat isa, nariyan siya sa gitna. Kaya kung anong ginagawa mo, ay alam na ang Diyos na nakakita. Alam ng Diyos. Oo. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, alam niya na rin yun. Kaya, sabi, alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa ng tao dahil lagi siya nagmamahal. Kaya yun ang yung mga tao nagbibigay, yun ay tinuturuan niya maging mabuti. Karagdagan ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, kinakasangkapan sila ng Diyos upang gumawa ng mabuti, sundin ang kanyang mga utos. Kaya pag nagbibigay ako, nagpapasalamat ako sa mga nagbibigay. Dahil yun ay pagpuri sa Diyos. Dahil, halimbawa ikaw, kung nagbigay ka, pagpapasalamat ko dahil kinasangkapan ka ng Diyos. Maraming tao na nagbibigay. Papasalamat ako dahil yun ang magpasalamat sa biyayang natatanggap sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, mapalad ang nagbibigay. Oo, namamasyal lang kami. Anong pinakamabigat na kasalanan? Mabigat? Yung paulit-ulit mong ginagawa. Diba, narinig mo na mayroong sinabi ang Diyos. Tapos alam mo nang mali, tapos paulit-ulit mong ginagawa, yun ang mabigat na kasalanan. Yung pagtataksil, ano yun? Pagtataksil? Yung ipinagpapalit mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung hindi mo sinusunod ang kanyang mga bilin, yan ay isang pagtataksil yan. Maraming uring pagtataksil ang ginagawa ng tao. Kasi ang paggawa ng kasalanan, yan ay isang pagtataksil. Ipinagpapalit mo siya dahil sa iyong mga masamang gawain. Yan, ang ibig sabihin ng pagtataksil. Ngayon, halimbawa, alam mo ng mali, naunawaan mo, tapos, di ba, humingi ka ng tawad sa Diyos na magbabago ka na, hindi mo nagagawin ulit. Tapos kinabukasan, ginawa mo ulit. Doon nagiging mabigat ang kasalanan mo.
kumbaga sa timbangan, yung isang bato na ipinatong mo sa timbangan, kapag dinagdagan mo ng dinagdagan yun, lalong bibigat. Di ba? Ganun Tama. din sa ginagawa ng tao. Mayroon ako dito bibigay sa'yo. Pagpasensyahan mo na ito, maliit Okay lang kung yun na may galing sa puso mo, okay Ito, lang. oh. Boyfriend ko yan. Ha? Boyfriend. Ah, Dalawa kami boyfriend niya. ah. Pwede yun? Ay, basta ang sinabi ng Diyos, kung magmamahal ka, isa lang. Bahala na kung susundin nyo yun o hindi. Nasa inyong kapasyahan yan. At least pinalalahanan kayo. Paano kung iniwan niya yung una niyang minahal at pinagpalit mo yung bago? Eh di, kayo magkakasundo nun. Kailangan pares kayo nagmamahalan. Nagmamahal ka, minamahal ka rin niya. Hindi maganda yung minamahal mo tapos ikaw hindi mahal. Ay di kayo magkakasundo. Lagi kayo mag-aaway. Kailangan mag-compatible kayo, pares kayo nagmamahalan. Kaya hindi maaaring ipagpilit ang pag-ibig mo sa ayaw sa iyo. Kaya humanap ka doon sa tatanggap ng pagmamahal mo. Hanapin mo yung tao na siyang tatanggap sa iyong pagmamahal. Yung mamahalin ka rin. Kaya mahirap yung ganun eh. Kasi diyan nagkakaroon ng anong tao na nagkakasala. Kahit ayaw, pipilitin, hindi maganda yun. Nagkakaroon ng problema, nagkakagulo. Madalas mag-away, dahil sa hindi nagkakasundo ang kanilang pagsasama sa buhay. Kumbaga napipilitan lang yung isa. Ay hindi maganda yun. Kailangan parehas. Parehas mo.